Hindi lahat ng paghingi ng tulong ay dumarating sa isang sigaw. Minsan ito ay dumarating ng mahina, mahiyain, puno ng lamig at gutom, tulad ng bulong ng isang hindi nakikitang bata sa isang gabi ng taglamig. Naisip mo na ba na nasa harap ka ng isang mamahaling restaurant, walang pera, at may lakas ng loob na tumingin sa isang estranghero sa mata at magtanong, "Sir, maaari ba kaming kumain ng hapunan sa iyo?" Nagsisimula ang kwentong ito ng ganito. At marahil marami pa itong sinasabi tungkol sa katapangan ng mga humihingi kaysa sa yaman ng mga dapat magbigay. Ano ang gagawin mo kung lumapit ka ng ganito? Tatanggihan mo ba? Magiging emosyonal ka ba? Tatakas ka ba? O mababago mo ba ang iyong buhay? Ihanda ang sarili. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa hapunan. Ito ay tungkol sa mga muling pagsasama-sama, tungkol sa pagbawi sa kung ano ang tunay na mahalaga, at marahil ito ay magpapaunawa sa iyo na ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isang tao ay nagkakahalaga lamang ng isang kilos. Sa sulok ng Rua das Palmeiras at Avenida Barão de Itaquera, sa tabi mismo ng isang mataas na restaurant sa São Paulo, isang grupo ng mga bata ang nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan, ngunit hindi sa tamang dahilan. Nagsisiksikan sila, sinusubukang magpainit, nakasuot ng punit-punit na damit at butas na tsinelas. Isa iyon sa mga gabing iyon sa São Paulo na nagpalamig sa iyo, at ang pag-iwan ay tila mas malupit sa mahinang ambon. Sa harap ng grupo, ang maliit Lucas, 11 taong gulang pa lang, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid, pagkain, na parang may hawak sa huling thread ng seguridad sa mundo. Hindi sila nag-iisa, iba pang pagod at gutom na maliliit na mukha, lahat mula sa iisang bahay ampunan ay nakasama sa lamig na iyon. Isang sipon na hindi lang pisikal, ito rin ay ang kawalan ng yakap, isang mainit na pagkain, isang mahalaga ka. Kahit doon, may isang makapangyarihang bagay na nagbubuklod sa kanila. Ang mga buklod ng pamilya ay nabuo sa sakit. Ang orphanage kung saan sila nakatira, isang lumang gusali sa kapitbahayan ng Glicerio ay nakasabit sa isang sinulid. Ang burokrasya ay nagtatagal ng pondo at ang pagkain ay nauubusan ng ilang araw. Walang nakakaunawa sa politika doon, ngunit naiintindihan ng lahat ang gutom. At sa gitna ng kaguluhan, naging big brother of all si Lucas. Ang panganay ang nag-improvise ng pag-asa nang matapos ang araw at nanatiling walang laman ang tiyan. Siya ay isang matapang na bata. Ang mabait na buhay ay hulma ng hindi humihingi ng pahintulot. Huwag mong iyuko ang iyong ulo sa sinuman, aking anak. Magtanong ng matatag, ngunit may malinis na puso. Ang mga salitang ito mula sa lola ni Lucas ay parang isang bulong sa kanya sa tuwing sinusubukan siyang madaig ng kahihiyan. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid sa ampunan na nagsisiksikan sa hangin, huminga siya ng malalim at nagpasya na para sa maraming matatanda ay hindi maiisip. Humingi ng tulong na nakataas ang ulo, ayaw niya ng handouts, ayaw niya ng awa. Isang plato lang ng pagkain ang gusto niya, pero may dignidad, at iyon ang naging dahilan ng paglapit niya sa entrance ng restaurant. Ito ay isang marangyang lugar na may puting mantel at madilaw na liwanag na dumadaloy mula sa mga bintana. Habang humihinto ang mga mamahaling sasakyan at mahinang tumawa ang mga waiter, si Lucas, na may maruruming damit at nagmamadaling puso, ay nakatayo doon pa rin, tahimik, naghihintay ng tamang sandali para magsalita. Nang pumasok ang isang lalaking nakasuit, ginawa ni Lucas ang hindi akalain. "Sir, can we have dinner with you?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi takot, ngunit pag-asa. Ang pariralang iyon, simple at makapangyarihan, ay nagdala ng higit sa gutom. Dala nito ang bigat ng bawat gabing walang laman at ang tapang ng isang taong ayaw hayaang tumigas sila ng kahirapan.
At doon mismo nagsimulang magbago ang kwentong ito. Sa loob ng restaurant, sa pinaka-reserved na mesa, nakaupo si Antonio Brandao, isang milyonaryo na tech entrepreneur na kilala sa kanyang malamig na pamumuhunan at low-key lifestyle. Mag-isa, bitbit ang isang baso ng imported na alak sa kanyang harapan at ang kanyang cellphone sa kanyang kamay, nag-scan siya ng mga numero at kontrata habang hindi pinapansin ang napakasarap na ulam na kanyang hinahain ng lamig. Isa na namang gabi iyon sa napakaraming iba pa, mahal ngunit walang laman. Ang waiter, si Eduardo, ang lumapit na may banayad na kilos at sinabing, "Dr. Antonio, sa tingin ko ay dapat mong tingnan ang bangketa." Iba ang tono niya, halos kasabwat. Tumingala si Antonio, medyo naiinip at lumingon sa bintana. Sa kabilang bahagi ng salamin, 5 bata ang nagsisiksikan para magpainit sa ilalim ng awning. Ngunit hindi ang kahirapan ang ikinagulat niya. Ito ay ang hitsura ng bata nakatayo sa pintuan. Ang tingin ni Lucas ay hindi desperadong nagsusumamo. Direkta ito, halos nasa hustong gulang, puno ng lakas na mahirap ilihis. May gumulo sa Antonio, may isang bagay na sumisira sa nakagawiang nakaugalian niya ng husto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang lampas sa salamin, lampas sa gourmet na pagkain, lampas sa kita. At sa maikling ngunit makapangyarihan sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang kasaysayan. Si Antonio ay hindi isang mapusok na kumilos. Palagi siyang hinihimok ng lohika, ng mga garantiya, ng mga pinirmahang kontrata sa triplicate. Ngunit may isang bagay sa batang iyon na nagalis ng armas sa anumang pagtatalo. Nang lumapit si Lucas sa mesa at sinabi sa mahinahong boses, "Gusto lang naming kumain, Ginoo." Ang sumunod na katahimikan ay mas malinaw kaysa sa anumang $1,000,000 na negosasyon. Hindi naman nagmakaawa si Lucas. Hindi siya umiyak. Nagsalita lang siya ng totoo na may kamahalan ng isang taong ayaw ng pabor, ngunit isang pagkakataon. Si Antonio, na nakasanayan na sa mga salamangkero at mga oportunista, ay nabalisa sa gayong kasimplehan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niya ang isang bagay na kahawig ng empatiya na tumusok sa kanyang baluti ng kawalang interes. At bago pa siya masyadong makapag-isip, sumagot siya, "Pasok kayo, kayong lahat." Natahimik ang restaurant ng ilang segundo. Huminto ang mga waiter, kumunot ang noo ng mga customer, pero wala siyang pakialam. Inabot ni Antonio si Lucas at hinila ang isang upuan. Kaya naman, ang negosyanteng iyon na nakasanayan na sa pakikitungo sa mga CEO ay nagpalipas ng gabing kumakain kasama ang mga bata na hindi nakikita ng lipunan at natuklasan na ang tunay na kagutuman sa mundo ay hindi nakasalalay sa pagkain, ngunit sa kawalan ng pagmamahal. Sa pagitan ng isang tinidor na kanin at isang nahihiyang pagtawa, nagsimulang magbago ang temperatura ng mesa. Ang mga bata na dating mahiyain, ngayon ay nagbahagi ng mga kwento ng ampunan, kanilang kalokohan at kanilang mga pangarap. Nais ni Bia na maging isang guro. Ang isa pang batang lalaki ay nagsalita tungkol sa pagiging isang bombero. At si Lucas, kumikinang ang mga mata, simpleng sinabi, "Gusto ko lang ng totoong pamilya." Para bang nahawakan niya ang isang nakalimutang lugar sa loob ni Antonio. Ang negosyante na hindi nakarinig ng anumang bagay na walang kaugnayan sa pera sa mahabang panahon ay nadama na dinisarmahan. Naalala niya noong bata pa siya sa kanayunan ng Minas Gerais, ang mga gabing nakatulog siya habang nakikinig sa humuhuni ng kanyang ina dahil naputol ang kuryente. Ang katotohanan ng mga batang iyon ay masyadong hilaw upang balewalain. At habang nakikinig siya, mas napagtanto niya, hindi siya ang nag-aalok ng isang bagay. Siya ang tumanggap. Ang sinseridad ni Lucas ay isang salamin, isang hindi komportable ngunit nakakapagpalaya na salamin. Si Antonio ay kumain kasama ng mga politiko, mamumuhunan, mga kilalang tao.
Ngunit doon, sa makeshift table na iyon na may masikip na upuan, isang bagay na bihirang isinilang, tunay na pagkakaibigan. Isang uri ng koneksyon na hindi mabibili, hindi mapipilit at talagang dahil doon, nagbabago sa lahat ng mahawakan nito. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilinis ng mga pinggan ng mga waiter at bumabalik na ang lamig sa labas, nilapitan ni Lucas si Antonio na may katigasan din gaya ng dati. "Salamat sir, hindi lang sa pagkain kundi sa pagtingin sa amin." Ang pangungusap ay maikli, ngunit naabot ito sa bahay. Hindi ito tungkol sa hapunan, ito ay tungkol sa presensya, tungkol sa pagiging nakikita sa isang mundo na may posibilidad na lumilingon. Napalunok si Antonio sapagkat sa kaibuturan alam niya siya ang may natamo noong gabing iyon. Hindi ito ang kanin, ang juice o ang cheese bread. Ito ay ang muling pagkakaugnay sa isang bagay na nawala sa loob ng maraming taon marahil mula pa noong nagsimula siyang maghabol ng mga numero at nakalimutan kung ano ang koneksyon ng tao. For the first time in a long time, ayaw niya sa ibang lugar. Ayaw niyang makasama ang ibang tao. Ang pasasalamat ni Lucas ay nagpakilos sa kanya ng higit sa anumang karangalan sa gala o tropeyo ng korporasyon. Walang stage o audience, katotohanan lang. At ang katotohanan ito ay nagtanim ng binhi sa kaluluwa ni Antonio. Isang binhi na nagsimulang tumubo doon sa gitna ng malaking lungsod kung saan napakaraming namumuhay mag-isa kahit napapaligiran ng mga tao. At nagsimula siyang magtaka, posible bang bumuo ng isang bagay na higit pa pangmatagalan? Isang buwan pagkatapos ng hindi inaasahang hapunan na yon, tumunog ang cellphone ni Antonio na may hindi kilalang numero. Halos hindi na siya sumagot dahil sa ugali, pero may nag-swipe sa kanya. Sa kabilang dulo ng linya, isang bata at nag-aalangan na boses. "Dad, I saw a news report about the foundation. I'm proud of you." Iyon ay si Gabriel, ang kanyang anak na hindi niya nakausap mula noong isang mapait na away, 2 taon na ang nakakaraan. Nagtagal ang katahimikan kaysa sa usapan. Hindi alam ni Antonio kung ano ang mas masakit, ang pananabik o ang ginhawa ng muling pagsasama. Nakipagpulong siya kay Gabriel na gustong bumisita sa ampunan. Nang makita siyang nakikipag-ugnayan sa mga bata, nagtatawanan, tumulong sa pagpinta ng mga bagong pader, naunawaan ni Antonio na ang muling pagkonekta ay hindi tungkol sa pagbura sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpili na muling isulat ang hinaharap. Ang makita ang kanyang anak doon na magkatabi kina Lucas at Bia ay parabang pinagsasama-sama ang isang buhay na akala niya ay hindi na mababawi. Ang muling pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya ay dumating hindi bilang isang gantimpala, ngunit bilang isang natural na resulta ng pagbabagong sinimulan niya sa isang simpleng oo sa malamig na gabing iyon. At unti-unti, naunawaan ng lalaking dati nang umiwas sa attachment kung ano ang ibig sabihin ng maging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ang lumang gusali sa gliseryo na minsang nahulog sa pagkasira ay naging isang tunay na pugad ng pag-asa. Nagpasya si Antonio na ibenta ang kanyang penthouse apartment sa Jardins at ginamit ang mga nalikom upang ganap na i-renovate ang orphanage. Nagdagdag ng mga bagong kutsyon, damit, laruan at maging isang reading room. Hindi makapaniwala ang mga bata. Kung saan kanina pa umuulan sa loob, mayroon na ngayong matibay na bubong at makulay na pader. Ngunit ito ay hindi lamang isang pisikal na pagsasaayos. Naging bagong buhay ang espasyo. Mga workshop sa musika, pagtuturo, mga hardin ng komunidad. Kumuha si Antonio ng mga dalubhasang profesional, ngunit umupo rin siya kasama ng maliliit na bata upang maglaro ng mga domino o makinig sa mga kwento. Hindi lang niya gustong punduhan ito, gusto niyang makilahok at ang pagbabagong ito sa ugali ay nagpabago sa lugar sa isang tunay na tahanan. Ang dating kanlungan lamang ay naging puso ng isang maliit na komunidad. Nagsimulang ngumiti ang mga bata,
mas malaki ang pangarap. Tumulong si Lucas sa pag-aayos ng mga schedule, si Bia ang nag-aalaga sa hardin. Ito ay higit pa sa isang pagpapabuti sa istruktura. Ito ay ang pagsilang ng isang espasyo kung saan ang bawat bata ay tinatrato na parang isang tao, kung saan tahimik na sinabi ng bawat detalye, "You deserve it." Isang umaga, isinantabi ni Lucas si Antonio. Tumirik ang mga mata at pawisan ang mga palad. "Kung gusto mo, pwede ba kitang maging ama?" Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim na tila kahit ang mga ibon ay iginagalang ang sandaling iyon. Ngumiti si Antonio, puno ng luha ang kanyang mga mata at tumugon ng may katatagan ng isang taong nakauunawa sa tunay na halaga ng buhay. "Kung gusto lang ninyong lahat." Isang chorus ng "gusto namin" ang kumalat sa buong courtyard. Hindi ito ampon sa papel, ito ay pag-ampon sa espiritu. Ang mga bata isa-isa ay nagsimulang tumawag sa kanya ng tatay nang hindi sinasabi, at nagsimula siyang makaramdam ng isang uri ng pagmamataas na hindi pa naidulot ng corporate award. Ang pagmamalaki na makitang nalampasan ni Bia ang kanyang takot sa dilim, na makitang tinutulungan ni Lucas ang mga nakababata sa kanilang takdang aralin, na makitang namumukadkad ang mga bigkis ng pag-ibig ng walang obligasyon. Napagtanto ni Antonio na ang tunay na kayamanan ay hindi namamalagi sa balanse sa bangko. Ito ay namamalagi sa maliliit na kamay na nakakabit sa kanya, sa magandang gabi na halik sa noo, sa mga halakhak pagkatapos ng isang kwento sa pagtulog. Nasa kanya na ang lahat, ngunit naroon sa bahay na iyon na puno ng pagmamahal na nadama niyang buo sa unang pagkakataon. At sa wakas ay naunawaan niya, ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ito ay pagpipilian. Ang presensya nito, ito ay puso. Minsan, nagsisimula ang lahat sa simpleng tanong. Sa kaso ni Antonio, ito ay isang simpleng "Can we have dinner with you?" na nagwasak ng mga tao ng emosyonal na distansya at nagbukas ng espasyo para sa isang may layunin na buhay. Mula sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang mga halagang tunay na mahalaga ay hindi umaangkop sa mga spreadsheet o sa glove compartment ng isang marangyang kotse. Naninirahan sila sa paraan ng pag-aalaga natin sa isa't isa. Ang pundasyon na kanyang nilikha ay lumago, ngunit mas mahalaga kaysa sa paglaki ay makita ang pagkakaiba sa mga mukha ng mga bata. Ang nagsimula bilang isang solong kilos ay naging isang panlipunang misyon, pagtulong hindi lamang sa mga ulila, kundi pati na rin sa mga pamilyang nagsisikap na mabuhay. Ang pundasyon ay nagsimulang mag-alok ng psikolohikal na suporta, bukasyonal na pagsasanay at pagpapayo para sa mga nag-iisang ina. Ang matandang Antonio na dating nangungulekta ng mga ari-arian at figura, ngayon ay nangungulekta ng mga kwento. Mga kwento ng katatagan ng pagkabata, ng muling pagtatayo ng mga bono ng mga magulang at mga anak na halos mawala sa isa't isa at muling natagpuan ang isa't isa ng may suporta. Nagsimula siyang matulog ng may malinis na budhi, hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil alam na niyang nasa tamang landas na siya, at ang landas na iyon ay ginawa ng mga tao. Minsang tinanggihan ni Antonio ang $1,000,000 na alok na bumalik sa executive market. Sinabi nila sa kanya na siya ay nagtatapon ng pera. Pero ngumiti lang siya at sumagot, "I discovered a kind of profit na hindi lumalabas sa statement." Para sa kanya, ang tunay na puhunan ngayon ay nasa ibang lugar. Bawat yakap na ibinibigay, bawat ulam na hinahain, bawat bata ay muling natutuklasan ang saya ng paglalaro. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang tunay na nagpapabago ng buhay ay hindi malalaking donasyon, kundi taus-pusong mga galaw. Isang "nandito ako para sa iyo", isang "sabay tayo". Ang tunay na pag-ibig, ang uri na nagpapagaling, ay simple, palagian at kadalasang tahimik. Hindi na nakita ni Antonio ang kanyang sarili bilang isang benefaktor.
Nakita niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng lahat ng ito, bilang isang taong kailangan ding matutong tumanggap ng pagmamahal. Sa huli, ang pagbibigay ay simula pa lamang. Ang nabawi niya ay hindi makalkula. Nakatingin ito sa salamin at kinikilala ang kanyang sarili. Nakikita nito na sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang puso, pinagaling niya hindi lamang ang iba, kundi pati ang kanyang sarili. Ang nahanap niya sa orphanage ay hindi isang social project. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan magkasing kahulugan ang pagbibigay at pagmamahal, kung saan ang pagiging tao ay nagkaroon muli ng kahulugan. Lumipas ang 10 taon at naroon si Antonio nakaupo sa kanyang paboritong armchair sa lumang orphanage na tinatawag na ngayong Casa Esperanza. Sa tabi niya, si Zezinha, ang bunsong anak na inampun niya, ay nakinig ng may mapang-akit na mga mata sa mga kwentong kanyang ikinuwento. Ang looban ay puno ng buhay, mga bisikleta, pagtawa, mga asong tumatakbo. Ang bahay na iyon na noon ay tahimik at malamig, ngayon ay umapaw sa pag-aari. Ang mga batang pinasok niya, naging may layunin silang matatanda. Naging pediatrician si Lucas, naging guro at manunulat ng librong pambata si Bia. Lahat sila, sa ilang paraan, ay patuloy na nag-ambag sa pundasyon at ang bawat bagong mukha na dumating ay nakatagpo ng higit pa sa kanlungan. Nakatagpo sila ng isang anghel na tagapag-alaga na nakabalatkay bilang isang simpleng tao na may puting balbas at matahimik na tingin. Ang paglalakbay ni Antonio ay hindi ginawa ng mga himala, ngunit ng isang paunang kilos, pakikinig sa isang kahilingan ng may bukas na puso. Minsan, ang kailangan ng mundo ay isang taong handang kumilos. Ang isang aksyon ay makapagpapagaan ng apoy na nagpapainit sa daan-daang buhay. At habang pinapanood niya ang kanyang pamilya na lumago sa isang maliit na nayon ng pag-ibig, ang tanong na umaalingaw-ngaw ay, ilang buhay ang maaari mong baguhin sa isang pagpipilian? Ikaw naman, ano pa ang hinihintay mo para gawin ang unang hakbang? Hindi mo kailangang maging isang milyonaryo o lumikha ng isang pundasyon. Minsan, ang lahat ay nagsisimula sa pakikinig, sa paghinto, upang tumingin sa isang tao sa mata. Ilang pagkakataon na ba ang pinalampas mo dahil sa takot, pagmamadali o pagkagambala? Naisip mo na ba kung ilang buhay, kabilang ang iyong sarili, ang maaaring baguhin sa isang simpleng o? Ipinapakita sa atin ng kwento ni Antonio na ang pinakamalaking pamumuhunan ay ang ginagawa natin sa iba. At ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa pagmamahal, hindi sa pag-iimbak. Kaya ano ang maaari mong gawin ngayon sa ngayon para maging iyon ang turning point sa buhay ng isang tao? Maging ang link, maging ang yakap, maging simula. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Dito, sa bawat video, makikita mo ang mga kwentong nakakapagpainit, nagbibigay inspirasyon at nagbabago. Dahil lahat ay nararapat ng pangalawang pagkakataon, kabilang ka.